Magandang gabi po sa ating lahat. At lubos po akong natutuwa at tayo po ngayon ay narito ngayon upang sama-sama po nating tuklasin ang patungkol po sa pag-ibig. Ayan. Mukhang interesting po ba? Interesting po ba? Ayan. Alam kong pagdating sa pag-ibig, ang bawat isa po ay very open tayo sa lahat. Yan. So, may tanong po na ako bago po tayo magsimula. Ayan. So, sino na po ba dito ang umibig? Meron po ba? Pakitaas nga po yung kamay ng mga umiibig or umibig na nakaranas ng umibig. Wala po. Wala talaga. Sino na po dito ang nagmahal? Nagmahal or nagmamahal? Wala pa rin. Sino naman po dito ang naghahanap ng pag-ibig? Wala rin. Sino po dito ang looking for love? Wag na po kayo mahiya. Pakitaas nga po yung kamay. Ayan. So kung kayo po ay naghahanap ng pag-ibig or looking for love, good news po mga kaibigan. Dahil ngayon po ay meron po akong pag-ibig na pwede pong ibahagi sa inyo na maaaring ito po yung hinahanap nyo. Malay nyo, ito na yung hinahanap nyo. Makikita, mamaya ay pag-uusapan po natin kung ano itong pag-ibig na ito na marahil ito na yung hinahanap nyo. Pero mga kaibigan, pakaisipin po natin habang tayo po ay mag-aaral ng patungkol dito sa ating topic na sa sanlibutan po ay maraming uri ng pag-ibig. Tandaan po natin. So una, meron tayong pag-ibig sa ating pamilya, pag-ibig sa mga kaibigan. Ayan. So tinatawag po yung philia. At meron din namang pag-ibig sa ating mga special someone. Ayan. Or romantic love. Ayan, tinatawag na eros. Ayan. At meron din namang pag-ibig na kusang kinakaltas sa ating mga sahod. Yung pag-ibig na every month nawawala sa sahod natin. So joke lang po mga kaibigan. So ngayon ay kakaibang pag-ibig po ang atin pong pag-uusapan. Dahil itong pag-ibig na to ay isang pag-ibig na walang hanggan, isang pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit, at isang pag-ibig na dakila. So bago po tayo magpatuloy, tayo po na ay yumuko sa isang maikling panalangin. Dakilang Diyos na nasa mga langit, kami po ay lumalapit sa inyo, humihiling ng gabay ng Banal na Espiritu sa aming pag-aaral ng patungkol sa inyo pong pag-ibig na siyang kinakailangan po namin sa aming pong buhay. Panginoon, hinihiling po namin na ipakita sa amin ang inyong katotohanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Next slide. So, ang tao daw po ay, ang topic pala natin, ang title ng ating topic ay Love, Love, and Love. So, ang tao daw po ay normal sa isang tao na humanap ng pag-ibig. Totoo po ba mga kaibigan? Totoo ba? Na ang tao ay always seeking for love. Ang mga baby, di ba, mga sanggol ay laging hinahanap ang kanilang mga magulang. They seek further parents' love. Gayun din sa ating mga kabataan. Alam ko sa inyo, maraming sa mga post sa FB na mga about love. Ayan. So, every person sa mundong ito ay naghahanap ng pag-ibig at nais na sila ay mahalin at sila ay magmahal. Ayan. So kung titignan natin sa atin pong screen. So alam niyo po ba yung Maslow's hierarchy of needs? So ito daw po yung mga basic needs ng isang tao na mula sa pinakamahalaga at sa kinakailangan ng isang tao. At kabilang po sa
Maslow's hierarchy of needs ay ang pag-ibig, love and belongingness. So, basic na pangangailangan ng isang tao ang makaranas ng pagmamahal. So ngayon po, sinabi ko nga sa inyo kanina na meron po akong pag-ibig na marahil ay inyo na pong hinahanap o inaantay na makita. So basahin po natin sa 1 John chapter 4 verse 16. Sabay-sabay po mga kaibigan, basahin po natin. And so we know and rely on the love God has for us. God in them. God is love. Ang pag-ibig po na nais ko pong i-share sa inyo o ipabalita sa inyo ay ang pag-ibig na makukuha natin sa ating pong Panginoon, sa ating pong Diyos. Next slide. Sabi dito sa 1 John chapter 4 verse 7 to 8, Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. So mula sa binasa po natin, sinasabi na ang pag-ibig daw po ay nagmula sa Panginoon. Siya po ang source ng pag-ibig. Siya ang lumikha ng pag-ibig. Ang source of all great love. Ngunit, sino ba ang Diyos? Kilala po ba natin ang Diyos? Kilala mo ba ang Diyos? Ayan. So, akin siyang papakilala sa inyo. So, next slide. So, basahin natin. Alam ko ay marahil ilan sa atin ay kabisado itong teksto na to sa Biblia. Dahil ito ang pinakaunang teksto na mababasa natin sa Bible. Sabi sa Genesis 1:1, sabay-sabay po tayo. In the beginning, God created the heavens and the earth. So, sino ang ating Diyos? Sinasabi dito, next slide. God is our Creator. And we are His creation. Ang Diyos ay nilikha tayo mula sa alabok, ginawa tayong isang nilalang. Nilikha niya rin ang buong sanlibutan para tayo ay magkaroon ng tirahan, magkaroon tayo ng pagkain, at binigyan na tayo ng companion ng nilikha ng Diyos, si Eva. Kung babalikan natin ang ating teksto, sa lumang salin ng ating Biblia, sa salitang Hebrew, ang God sa tekstong ito ay tinatranslate sa Elohim. So alam niyo po ba kung ano ang Elohim? Elohim po ay isang plural noun. Ibig sabihin, so sa mga kabataan, ano ibig sabihin ng plural? Ibig sabihin, ito ay more than one. So, bakit ganon? Elohim ibig sabihin niya is more than one. So, the Hebrew word in this sentence that's translated in English is a proper name in the original language. So, dito sa salitang Elohim ay meron itong nais sabihin sa atin patungkol sa ating Diyos. Patungkol kay sa ating Diyos na manilikha, meron siyang mensahe mula dito. So sabi ko nga, Elohim ay isang plural noun. In other words, sa opening verse na ito ng Biblia ay sinasabi na in some sense, ang Diyos ay isa, pero hindi siya iisa. Nakalito, no? Ang Diyos ay isa, pero hindi siya iisa. So, para mas maintindihan natin, basahin natin ang Genesis chapter 1, verse 26 to 27. Sabi dito, Then God said, Let us make mankind in our image, in our likeness,
so that they may rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, over the livestock, and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. So sinasabi dito na ang Diyos ay nilikha ang tayong tao, pero kung papansinin po natin, ang pronouns na ginamit po dito sa tekstong ito ay plural. Us, our. Siguro naman, napag-aralan natin ito sa school, ang plural na us, our. Ibig sabihin, hindi lang siya iisa, kundi meron siyang kasama na lumikha ng sanlibutan. Pero kung titingnan natin dito sa mga sumunod, biglang naging his or he. So, mali lang ba yung pagkakatranslate, or nalito lang ba ang Diyos na magkaiba sila ng plural? Sa tingin ko, hindi. Dahil pinapakita ng tekstong ito na ang Diyos ay iisa, pero at the same time, hindi siya iisa. So, patuloy po tayo. Sabi po sa 1 John 5 verse 7, "For there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one." So sinasabi po dito sa tekstong ito na ang Diyos ay tatlong persona na kumakatawan sa iisang Diyos. Which is sila ang Father, the Word, and the Holy Spirit. So mamaya ay kilalanin natin ng isa-isa itong mga personang ito. So, may sinasabi ditong the Word. So, sa Tagalog, ang verbo. Ayan. So, sino yung word na sinasabi? Sino ang verbo? Next slide. Sabi sa John, basahin natin sa John chapter 1, verses 1 to 3. Sige, sabayan niyo po ako. "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made." Nang pasimula ay ang verbo. At ang verbo ay kasama ang Diyos, at ang verbo ay Diyos. So, kilala niyo na po ba? Sino? Ang verbo? So, next. Kung babasahin po natin sa John chapter 1 verse 14, sa baba lamang ng binasa natin kanina, kung babasahin po natin yung book ng John sa chapter 1, sa verse 14 ay makikilala na natin kung sino yung verbo. Kung sino yung Diyos na kasama, ang verbo na kasama ang Diyos, na siya rin ay Diyos. Basahin po natin. 1, 2, 3. "The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace." Yan. So, kilala na po ba natin? Sino po ang verbo? Sino ang verbo? The Son. Si Jesus na siyang nagkatawang tao na pumunta dito sa sanlibutan, na mula sa pagiging Diyos ay nagkatawang tao siya upang tayo ay iligtas. Siya ang verbo na tinutukoy sa ating teksto, na siya rin ay Diyos. So, sinasabi dun sa ating pong mga nabasang teksto na nung nilikha ng Diyos ang sanlibutan ay, 'di ba, sinabi natin sa Genesis 1:1 na ang Diyos ay Elohim, which is sinasabi na
ang Diyos ay hindi isa, pero hindi siya isa dahil meron siyang kasama. So, nakita natin dito sa mga tekstong ito na ang Diyos na lumikha ng sanlibutan ay kasama niya ang kanyang bugtong na anak na lumikha ng sanlibutan. So, nasan yung pangatlo? So, basahin natin sa Genesis chapter 1 verse 2. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. So, yung Holy Spirit ay present din nung creation. Yung tatlong persona na sinasabi na kumakatawan sa isang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu, ay nasa paglilikha nung pasimula. So, ito pong tatlong to, ay meron po silang kumbaga sa mga idols, ay meron silang group name. Sa mga banda, meron silang name or merong tawag sa kanila. So, ang tawag sa kanila ay ang Trinity. Ang Trinity na nagmula sa salitang tri, na ang ibig sabihin ay tatlo. At marahil ang kadugtong nun ay unity or entity. Ibig sabihin, tatlong katauhan na sama-sama sa isang pagka-Diyos. So, kilalanin natin isa-isa ang kabilang dito sa yung ating binanggit na tatlong persona na kumakatawan sa isang Diyos. God the Father. So, ang Diyos Ama, ang siyang Diyos na kasama ang bugtong na anak na lumikha ng sanlibutan. Siya din ang Diyos na lubos ang pagmamahal sa ating mga nilikha na ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Kung mababasa po natin yan sa John 3:16. So, in the beginning, for God so loved the world that He gave His only begotten Son upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. God, ang Diyos Ama na nagmamahal sa atin ng walang hanggang pag-ibig. Ang Diyos Anak na si Jesus, siya ang ating manliligtas. Siya din ang bugtong na anak na ibinigay ng kanyang ama, na lubos din tayong minamahal, na kanyang ibinigay yung kanyang buhay para tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. And gusto niya tayong maging kaibigan. And lastly, ang Holy Spirit, na siyang kumikilos ngayon sa atin, nagbibigay sa atin ng mga paalala kung ano ang mga narapat nating mga gawin, nakikinig sa ating mga panalangin, at nagbibigay sa atin ng mga bunga na magagandang bunga. Love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, and self-control. So, sa mga susunod po na mga gabi, ay mas makikilala pa natin ang mga gawa ng mga itong persona na to, at kung paano nila pinaparanas sa atin yung pag-ibig. Paano nila pinapadama sa atin na sobrang ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Next slide. So balik tayo sa ating unang talata. In the beginning, God created the heavens and the earth. So sabi, isang universal truth, maging sa ibang mga sekta, na ang Diyos ay pag-ibig. Agree po ba kayo? Yes. Ang Diyos ay pag-ibig. So kung isipin natin, kung i-reference natin yun dito sa tekstong ito. In the beginning, sige sabay-sabay po tayo. In the beginning, love created the heavens and the earth. Sa sobrang pagmamahal ng ating
Panginoon ay nilikha niya tayo out of love. We are created by love. So mga kaibigan, tignan niyo po yung mga katabi niyo. Ayan. Ayan, mga katabi niyo po ay nilikha ng Diyos out of love. Ayan. Di ba po? Ayan. So, we see na ang Diyos ay, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi siya nakukuha sa pagiging iisa natin. Kundi nararanasan natin siya sa ibang tao, nararanasan natin siya sa pakikisalamuha natin sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya, at mismo sa ating Diyos. Yun ang sa pagiging ang Diyos ay hindi siya nabuhay na iisa din. Siya ay merong kasama na nilikha ang sanlibutan. Ang tatlong persona na lumikha ng sanlibutan. At itong tatlong ito na ngayon ay tulong-tulong sila na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo ay makakamit. Sila ay parang isang team. Sila ay isang dream team na handang gabayan tayo, handa tayong iligtas, kahit man ang ibigay nila ang kanilang buhay para sa atin. So, nais niyo po bang mas makilala pa ang Diyos ng pag-ibig? Kung nais niyo pa pong mas makilala pa ang ating pong Diyos, ay maaari po ba tayong tumayo? So, inaanyayahan ko po ang lahat na tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos ng pag-ibig, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong kadakilaan sa pagpaparanas na kami po ay inyo pong nilikha na sa lubos niyo pong pagmamahal sa amin pong sa bawat isa sa amin. At ngayon po ay ibinigay niyo po ang inyo pong buhay upang kami lamang ay maligtas sa gapos ng kasalanan. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa patuloy niyong paggabay sa amin. Sa patuloy niyong pagpapadama na kami po ay mahalaga, Panginoon. Hinihiling po namin na pukawin niyo po ang aming po mga puso't isipan upang patuloy po kayong hanapin sa aming pong mga buhay. Patuloy po kayong tanggapin sa aming pong mga buhay. Naway, Panginoon, maging hari po kayo ng aming pong mga buhay upang sa inyo pong nalalapit na pagdating ay makamit po namin ang buhay na walang hanggan at makasama po namin kayo sa langit na bayan na inyong inanda para sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.